tayong magpuri sa Panginoon at bless natin na meron tayong hallelujah. Ang Panginoon talaga ang nagpo-provide. Diba dati wala tayong musician yan din ang kinakanta natin. Puri sa Panginoon. O dumating yung mga tumutulong sa atin para tayo magpuri sa Panginoon. Ano? Amen. Masarap. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. God is good! All the time! Tanong nyo, parang kayo napansin sa sarili nyo, tanyo, sumigla kayo. Right! Totoo yan! Tingnan nyo, ang unang nakikinabang, pag ikaw nagpasalamat ka sa Panginoon, ikaw makikinabang, unang-unang magkakaroon ka ng kagalakan sa Panginoon. Amen. Pumunta ka lang, nagpasalamat ka lang sa Panginoon. Bakit? Kaya tayo ginawa ng Diyos sa mundo nito. Kaya tayo nilagyan ng bibig at saka ng kamay para magpasalamat sa Panginoon. Yan ang dahilan bakit tayo ginawa ng Diyos, para sambahin natin ang Diyos. Amen. Sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Amen! Amen. Punta na tayo sa ating aralin. Punta tayo sa Aklat ng Roma. Nanay Pachi. Principal Pachi. Yan. Lagay mo yung ating pinag-aaralan sa Aklat ng Roma. Ang Aklat ng Roma, isa sa napakaganda. Para sa akin, pinakamaganda. Diyan sa New Testament book. Pag yung Aklat ng Roma, binasa mo at naunawaan mo, para mo nang naunawaan ang buong Bible. Yung susunod na susulat ni Apostol Pablo, Roma, susunod dyan Efeso, kung ano-anong mga sinulat ni Pablo, halos yan din ang topic. Dinadagdagan lang nga pa konti-konti. No, yung sinabi ni Nanay Pachi nung nakaraang linggo, rightly dividing the truth. Sasama yan Timothy. Utos yan ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi ni Apostol Pablo, Timoteo, ituro mo ng tama ang mga katotohanan ito. No? Kasi ang katotohanan, yung Bible na yan, punong-puno yan ng katotohanan. Pero pag yan hindi mo itinuro ng tama, pinaghalo mo yung hentil at saka yung mga Hudyo, magkakaroon ka ng problema. Pag yung Bible na yan, itinuro mo ng hindi tama. No? Halimbawa, nabasa mo dyan sa Old Testament, kayo'y pagpapalain kung kayo'y susunod sa aklat ni Moses. Yun ang mga pangako dun sa Old Testament, para sa mga Hudyo. Speaking of Hudyo, Nanay Pachi, isulat mo, Israel. Alam nyo ba, meron na naman ngayong bagong kisnap ng gera. Nako po, pinakamalupit na gera na naranasan ng Israel palagay ito na yung ngayon. Kasi ang inaalpasan sa kanila ngayong mga missile, hindi na yung mga ganyang katataba. No? Yung inaalpasan ng mga Pilistina, daan-daang missile, pero yun, ganyang payat lang, ang tawag nilalagay lang sa tubo. Halos araw-araw meron yun. Ngayon, ang pinapakawalan sa kanilang Iran, mga tinatawag na ballistic missile. Singahaba ng poste. Pindutin lang yun. Isang toneladang bomba ang lamang. Kada isang... Hindi lang pinapakita yung, yung mga damage sa kanila. Sabi nga ni Khomeini, nakaw, I will plot down. No? Sabi niya, idadaparaw niya yung pinakapangunahing mga siyudad ng Israel. Naku po, ayan na, halos araw-araw, matindi. Ang Israel, no, history muna tayo, history, no? Nanay Pachi, kailan itinayo ang bansang Israel? Dito lang ngayon na United Nation. 1948. After ng World War II, no, meron tinatawag tayo United Nation. Samahan ng mga bansa
ngayon, League of Nations, kakunti pa lang eh. Ngayon, United Nations. Ayan, oo. Israel. Ang mga tao dyan sa Israel, hindi lahat Hudyo. Hindi lahat ay Hebreo. No? Sa panahon ito, pag sinabi mong Israel, yan ay isa ng bansa. Kasi ang tawag ng Diyos kay Abraham ay, Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa. No? Ngayon, bansa na siya. Israel na tawag sa kanya. Ang salita sa kanila ay, ang salita dyan na Pati? Hebrew. Hebrew ang salita dyan. Pero marami rin marunong mag-English. Nung before nung yan ay itinayo, ito na aking hairdresser eh. Layo-layo na. Yan ang papel ng mga asawa natin. Ba? Suitable helper. Kaya sa pastora na yung pinasal. Tuturuan ko sana eh. Gusto mo maging masaya? Sundin mo lahat ang gusto ng asawa mo. Kaya kami na asawa ko, masaya kami lagi eh. Kasi tinuturuan ko lagi asawa ko. Sabi ko sa asawa, gusto mo maging masaya habang buhay? Ay, siyempre naman. O, sundin mo lahat gusto ko. Hindi kami nag-aaway. Kasi, pag hindi nga sinunod ang gusto ko, yan, nag-aaway kami. Kaya balik tayo sa topic natin. Nandito tayo sa aklat ng Romans. No, Romans. Sinabi natin, inaral natin, nakita natin sa Bible na yan palang Roma. Yung bansang Roma, yan hanggang ngayon nag-e-exist. Kung nabalitaan nyo nung nakarang mga linggo natin, namatay yung tinatawag nila diyang Papa. Andyan yung Papa andyan yung Roma na yan, andyan yan sa loob ng Italy. Kung pagka Pilipinas, meron isang bansa na sa loob ng Pilipinas. Tama ako, Pastor AJ, no? At kung mabalitaan nyo, dyan namatay yung Santo Papa. Okay, balik tayo na ngayon dito muna tayo, Israel, no? Yung giyera na yan ng Israel, hindi natatapos. 4 times yata ang nakarating dyan eh. Darling, yun na 4 times, 3 times. Wala, peace of peace. Wala silang peace. Yung Israel na yan, hindi natatapos ang giyera dyan. Lagi yung may giyera. Hindi na mawala ang giyera dyan. Okay, iyan na lang natin para meron tayong konting na nanay patsira. Ayan ang Israel. Israel. Ang kapitbahay niyan, puro Muslim. Tinatawag natin Hentil. Andyan yung Egypt. Yan, meron yung tinatawag na 5-day war na matindi. No? So, sunod yan, andyan yung Jordan. Andito yung Iraq. Andyan yung Iran. Andyan yung Turkey. Yan, nasa palibot yan, ang nasa palibot yan, ang tawag, mga bansang Hentil. Lahat ng yan, kaaway na. Lahat yan, kaaway. Ang pinakahuling-huling matinding gera na nangyari dyan, hindi itong nakarang October 7 eh, yung 6-day war na naipachi na. Oo, panahon ni Ariel Sharon. Ang konting history lang, bakit? Ano yung Israel na yan? Ang Israel, dito sa Bible, umpisa pa lang, Genesis pa lang hanggang kay Abraham. Yang si Abraham, yan ang pinakaninuno ama ng bansang Israel. Isang Hebreo. Okay, si Abraham, si Isaac, si Jacob, 12 patriarka. Yung 12 patriarka, meron yung anak, kaya 12 patriarka, 12 patriarka. Ang isa doon, ang pangalan, Judah. Tama na naipachi, no? Doon ang galing ang lahi ng ating Panginoong Hesus na isang Hudyo. Si Jesus na pinag-uusapan natin dito halos araw-araw, siya ay isang Hudyo. Kaya ang lahat halos ng tao, si Jesus dyan siya nakatira. Hudyo siya. Yan namang Israel na yan, nagmula yan sa isang anak ni Abraham, ang pangalan si Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Yung Jacob, yun doon ang galing, doon na pinalitan ng Diyos. Yung pangalang Jacob, na pangatlong salin ng lahi ni Abraham, yun ang pinalitan ng pangalan ng Diyos. Ginawa niyang Israel. Okay? History lang, history. Walang bansa sa daigdig na nakatala, sino yung nanay, sino yung tatay, na nagmula lamang sa isang tao na nakatala. Walang bansa sa daigdig, Israel lang. Walang bansa sa daigdig na bansa ngayon na nagmula, nakatulad ng bansang Israel.
yan ay tinatawag. Yung Israel na yan, bukod sa yung Israel ay galing sa pangalan ng tao, yung Israel na yan ay nandoon sa lumang mapa, nung wala pa yung Israel, wala pa, kay Abraham pa, wala pa silang lupa. Kasi si Abraham ay nagmula sa Ur, dyan sa Iran. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, sumunod ka sa akin. Gagawin kitang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, pararamihin ko ang iyong lahi kasi ang dami ng bituin sa langit. Sabi ng Diyos kay Abraham, ang tinutukoy ng Diyos doon, yun lang, yung ang gagawin isang malaking bansa, ang pangalan ng Israel. Galing sa Iran, sa Ur, tinawag siya ng Diyos. Actually, hindi muna si Abraham ang tinawag, yung tatay muna siya. Sabi ng Diyos sa tatay ni Abraham, ang pangalan niya ay, Pastor Ije, ang pangalan ng tatay ni Abraham? Hindi. Pagpalagay natin ang pangalan ng tatay ni Abraham ay si EJ. Sabi ng Diyos kay EJ, wala pa si Abraham ha, sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa lupang mataba, lupang punong-puno ng milk and honey. Tera. Sabi ng Diyos, halika, sumunod ka sa akin, lakbay siya tera, papunta ng Israel. Pagdating niya ng tinatawag na kung saan namatay yung anak niyang si pangalan ng anak nga yung namatay? Heran ba yun? Si Heran. Haran. Si Haran. Namatay! Si Haran namatay! Yung anak niya, kaya yung lugar na yan, tinawag Heran. Tatay ni Abraham. Nung namatay yung anak niya, siguro natuka ng ahas, namatay. Sumampalataya na itong tatay niya, namatay. Nung tinatawag siya ng Diyos, ayaw na niya sumunod. Ayaw na. Nagluksa siya ng ubod ng tagal. Maaaring nawala na rin yung tiwala ng ni Hiram sa Diyos. Parang ang pananampalataya ng isang tao, minsan ganyan pag nakaranas ka ng di maganda, minsan yung pananampalataya mo nalumbay Kaya napakalaga magpupuri tayo sa Diyos. Bakit? Doon yung pananampalataya lalong umiinit. Nagiging tayo masaya. Noong mga tatay ni Abraham ay ayaw na sumunod sa Diyos. Nagluksa na. Ang tagal ng panahon, nandyan. Isang araw, itong anak ni Heran, ang pangalan Abraham, tinawag ng Diyos, Abraham, sumunod ka sa akin, sabi ng Diyos. Ikaw ay aking pagpapalaking gawin, gagawain kitang isang malaking bansa. Sabi ng Diyos, ang magpapala sa iyo ay aking pagpapalain at ang susumpa sa iyo ay aking susumpain. Ganong katindi ang pangako ng Diyos kay Abraham. Okay. Si Abraham nakarating na dyan sa lugar yan, lupang pangako. Hindi pa Israel ang pangalan niya noon. Ang mga nakatira dyan, yung mga Canaanites, maraming mga tribo. Isa na dyan yung tinatawag na mga Philistine. Palestine. Diyan sa Bible yan, nandyan yan. Tribo. Ayan. Ang pinakasentro ng bansang Israel na yan, ang tawag ang pangalan ng pinakasentro ng kanilang bansa, Jerusalem. Capital city ng bansang Israel. Jerusalem. Yan ang capital city ng bansang Israel ngayon. Ngayon kasi kalilipat na yan. Nung umupo si Trump, dati wala yan dyan nilagay na ni Trump yung capital city ng Israel. Jerusalem. Okay. Yung Israel na yan, ngayon, nandyan na siya, dumating na si Abraham, pinalitan na yung pangalan ng anak na si Abraham, si Isaac, si Jacob. Naging Israel na yung pangalan ng isang tao na yon, ng anak. Nagpunta na sila dyan, dumami na sila, nanganak na sila ng 12 patriarka. Ang tawag sa kanila ay Israel, 12 patriarka. Isang araw, nagkaroon ng kagutuman, nagpunta sila rito sa Egypt. Diyan sa Egypt na yan, 400 years sila inalipin ng Parao. Background check lang, ha? Para wala na naman tayo mararating nito. After 400 years, tinawag ng Diyos ang isang nagngangalang Moses! Sabi ng Diyos. Si Moses, mula sa Egypt, siya ay naglayas. Kasi dahil sa sobrang pagmamahal ni Moses sa mga Israelita, nakita ni Moses,
Itong 400 years na yan, naging milyon na siya, ginagawa na silang alipin ng paraon. Paraon. Ang history naman niya, kaya nakarating yan ng Israel dyan sa Egypt, yung anak niya, isa sa 12 patriarka, ang pangalan ni Jose. Si Jose, ipinagbili ng kanyang mga kapatid na salbahe sa mga Egyptian. Kaya sila nakarating na Egypt. Tama na tayo, Pachi, no? Yung principal, tinatanong ko, baka mamaya lumihis ako eh. Oo, marami akong basher eh. Yan, mga pastor yan. Pag nanood eh, kinakopit, hoy, Rolando, mag-research kayo ka. Ay, sorry po, naman nila konti. Tutuin natin. Hindi lang mali, wala problema yun. Itong tinuturo ko na yan sa inyo, sa isang basa mo lang ng Bible, hindi mo yan malalaman. After 10 years yung pagbabasa ng Bible, nabubuo sa akin yan. At mahalagang malaman niya ng lahat ng taong sumasampalataya kay Kristo. Bakit merong giyera sa Israel? Bakit galit lahat ng mga bansa sa Israel, lalo-lalo na yung mga bansang Muslim? Ang Muslim nga pala, yan ay galing din dyan kay Abraham. Ang kanilang Bible, yun din tinatawag natin kautusan ni Moses, yun din. Kasi sinasabi ng mga Muslim, na yang si Abraham, si Isaac, no? Si Isaac ang panganay eh. Si Abraham meron pang isang anak, maliban kay Isaac, anak niya sa isang katulong niya, kasambahay. Aliping asawa, tawag doon. Anak kay Ketura yata, pangalan Ketura, no? Masyadong sa pangalan, naalala ko si Ketura. Si Ketura, na isang alipin, nagkaanak ang pangalan Ismail. Tama na na Pachi, no? Si Hagar yun. Si Hagar pala, sorry, nagkamali na naman. Ketura. Yun ang pinagmula ng pananampalatayang Muslim. Okay. Yang Israel na yan, balik ulit tayo dyan sa Israel. Dyan sa Jerusalem, dyan unang itinayo ni Haring David yung kanyang palasyo. Ang Diyos, yung tinatawag nating lumang tipan, kautusan ni Moses, yung tinatawag nating kaban ng tipan, wala pa yung templo. Nung malaod, sabi ni David, ako'y kaganda-ganda ng aking palasyo, sabi ni David. Pero ang Diyos nakatira lamang sa tent. Yung tahanan ng Diyos, walang tahanan. Kung saan nila magpunta, may gera, dala-dala nila yun. Lagi nilang dala-dala, pasan-pasan nila yun. Yung kaban ng tipan. Ang ginawa ni David, sabi ni David, pagtayo ko kaya siya ng tahanan. At kuha ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos kay Haring David, dahil ikaw ay nag-isip. Kaya yung church, napakahirap niya igawa eh. Pag ikaw ay gumawa ng church, ang pangalan mo din na mawawala sa daigdig. Si Pastor Philip, supposed to be nandito last week. Ang kanyang ama, meron pinagawang simbahan dito sa Imus. Mga 40 years ago na. Mahaba ng panahon. One generation. Hanggang ngayon, yung pangalan ng tatay niya, kilalang-kilala. Talaga. Pag ikaw nag-isip kang gumawa ng tahanan ng Diyos, yung church, yan ang pinakamahirap gawin sa mundong ito. Yung ikaw ay magtayo ng church. Si Haring David, sabi ni Haring David, napakaganda ng aking palasyo. Puro ginto! Sabi ni Haring David, pagpapagawa ko ng tahanan ng Diyos. Pero sabi sa kanya ng Diyos, yung nga una, sabi niya, David, dahil ikaw ay nag-isip na ipagpagawa mo ako ng tahanan, ano mo sinabi sa kanya ng Diyos? Your name will be great. Taro hanggang ngayon, pangalan ni Haring David, pinakasikat na hari sa buong daigdig. Hanggang ngayon, pag sinabing King David, nako po, wala na, kilabot na yung mga Muslim. Lahat niya kilabot na yan. Bakit? Si Haring David ay isang doon sa sundalo, mandirigma. Siya ay isang mandirigma. Siya ay isa ring pastol. Pastol lang yan eh. Hamak na pastol yan sa Haring David. Taga-alaga lang ng tupa yan eh, nung teenager. Walang pinag-aralan. Ang Diyos, pag yan ay gumamit ng isang tao, kahit wala kang pinag-aralan, gagawin niya kung anong gusto niya gawin. Ako nga, wala akong pinag-aralan, pero nangangaral ako ng salita ng Diyos eh. Oh. Wala naman akong diploma. Tinuturuan kayo ng Diyos eh.
Kaya nga, kapag ang Diyos gusto kang gamitin, kahit wala kang pinag-aralan, gagamitin ka ng Diyos. Masama pa nga yung may pinag-aralan, hindi magamit ng Diyos eh. Kasi ang pag bumabangga doon sa pinag-aralan niya, ayaw na sundin ng Diyos eh. Sabi ng Diyos kay Haring David, dahil pinaggawa mo ako ng pinag-isip pa lang, hindi siya gumawa. Ang gumawa si Hari Solomon. Yung kaisa-isang anak, yung isang anak, siyempre David, marami pala anak niya. Yung isang anak ni Solomon, na anak niya kay Batsibang, kay ganda-ganda. si Batsibang, ngayon, istorya, andyan pa rin eh. Anak ni Batsiba, si Haring David, isang araw, nandun sa kanyang palasyo, yung pagka tumingin kayo sa palabas sa TV, yung mga hari, palasyo, yung meron na, tingin ni Haring David, yung isa sa asawa ng general na si Batsiba, naliligo. Hindi na sa madaling salita eh, ginawa niyang asawa at ang anak niyon, si Haring Solomon. Yun ang sumunod na hari kay David. Ang unang-unang hari ng Israel ang pangalan Saul, tapos si David, tapos si Solomon. Yun ang pinakakilalang hari ng Israel. Una, si Haring Saul. Pangalawa, si Haring David. Pangatlo, si Haring Solomon. After ni Solomon, ayun na, nagkaroon na ng nagkagulo-gulo na ang Israel. Kasi si Solomon, mayroong isang kasalanan na talagang kitindi-tindi. Sabi ng Diyos, yung kanya, nag-asawa siya, 1,000. Diyos, ginawa naman. Kaya sabi ng maklat ng mga ngaral eh, sa 1,000 po itong babaeng nakita, wala ikaw akong nakitang kahit isang matalino. Ang binabanggit niya, yung mga asawa ni Solomon, nakiyayaman sa buong mundo kung siya ng asawa, political wisdom. Ginawa niyang asawa. Yon ang kasalanan na isa na pinakamatindi na ginawa ni Solomon. Kasi lahat ng asawa niya, pinagtayo niya lahat ng mga simbahan, mga templo ng mga kanilang mga Diyos. After ni Haring Solomon, ang Israel nahati na para ng Vietnam, para ng Korea, North and South. No? Ang capital city ng Israel, yung tinatawag na 10 lipi, no? Nahati sila, 12 tribes versus 2. Capital city na tinatawag ng Israel ay Samaria. Hindi ako mga amali, buti na lang mayroon akong dictionary. Yun naman kabila, ang capital city, Jerusalem. After nung mahabang panahon, mga hari, kaya ko pinabanggit sa inyo, lahat yan nasa Bible yan. Diyan nabibilang ang panahon, nasaan na tayo ngayong panahon. Kung gusto mong bilangin, anong panahon na tayo ngayon? Tingnan mo saan na ngayon ang panahon ng Israel. Ano na nangyayari sa bansang Israel? Malalaman mo dito sa Bible, nasaan na tayo ngayong panahon. Ano na ang susunod na mangyayari? Okay. Nawala na ang Israel. 1967, malapit na, 2025 tayo ngayon, itinayo na muli ang Israel. Kasi yung Israel na yan, every time na yan na susumpain ng Diyos dahil sa kasalanan, palalayasin yan dyan sa lugar na yan. Mangangalat yan sa buong mundo. Kaya kahit sa parte ng daigdig, meron tinatawag na mga community ng Israel. Pilipinas, dyan, punta ka sa Makati, meron dyan community. Sa Africa, na buong mundo, sa Amerika, lahat. Meron silang community sa Europe, andyan sila lahat. Every time magagalit ang Diyos sa kanila dahil sa hindi nila pagsunod sa kautusan ni Moses, yung mga tuntunin ng pagsamba, ito na, pumapasok na tayo dito sa utos na ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ituro mo ng tama ang mga katotohanan ito sa banal na kasulatan, kasi ang banal na kasulatan na yan, pag hindi mo na ituro ng tama, magbubuhol ng isip ng tinuturuan ng mga kabuti, wala kang makukuha ang mabuti. Si Timoteo, yan ay isa sa disipulo niya ni Pablo. Okay. Para tayo si Timoteo, no? Sa abot natin makakaya, tinuturo natin yung yung dividing the truth, no? Okay? Tinayo na muli ang Israel 1947, 48, nagbotohan yung United Nations. Kasi after ng World War II, nagkaroon sila ng bumuo ang mga bansa ng ng kasanahan ng mga bansa. Ang ang kanilang motibo para malimitahan natin ang giyera.
Kasi nung before World War II, pag gustong magyera ng kapwa bansa, gera yan, patayan yan, sispadahan, bomba, patayan. Noong World War II na, nagtayo sila. Samahan ng mga bansa. Ang kanilang goal, para ikawalan ng gera-gera. Itong United Nations, naggawa sila ng mga batas. Ang isa sa ginawa nilang batas dyan sa United Nations, batas paano yung mga legal na batas kapag nagigera ka na. Halimbawa, hindi basta-basta yung gera, patayan, hindi. Kailangan susunod ka sa batas ng gera. Kaya pag ikaw ay natalo sa gera, ikaw ay magbabayad. Kung sino man yung nanalo, ikaw ay magbabayad roon. Nawala kayo ron? Akala natin, ha, nung hindi ko alam yan, akala ko, pagka nag-away mo basta na naging gera, hindi. Meron niya rules. Yung paggamit ng mga sandata, yung mga humanitarian, may mga rules na napaka-detalye ng batas niyan. Maraming batas. Kaya nga si Duterte nadala sa kaya siya nadala dyan sa Hague. Kasi yung international crime, yan ay nasa ilalim ng isa yan sa ng United Nations, isang galamay, isang kamay. No? Crime. Pag tungkol naman doon sa giyera, meron din niyang isang charter na tungkol naman sa giyera. Hindi ka pwedeng gumamit ng ganitong armas, ng nuclear, hindi pwede. May mga rules. United Nations din. At least actually, sino itong Prime Minister ngayon ng Israel? Si Netanyahu. Yan ay inano na yan ang tawag. Hiniring na yan doon sa international law. Parang katulad ni Duterte ay under United Nations. At siya ay mayroon na rin tinatawag na warrant of arrest. Hindi lamang siya may warrant of arrest. Bakit siya nag-issue ng warrant of arrest? Kasi legal document. Kasi under United Nations, mayroon niyang mga batas na ginawa sila dyan. Siguro nakukulta na yung utak ng iba, no? Pero yung mga nakakaintindi, sundan nyo lang para mas maunawaan nyo anong nangyayari sa daigdig. Right. Amen. Anong nangyayari sa spiritual nating buhay. Hindi pwedeng hindi mo yan maunawaan kasi yung Israel na yan, yan nagmula ang pinag-uusapan natin araw-araw si Kristo, si Jesus. Siya ay isang Hudyo. Yan siya nagmula. At ang pumatay sa kanya ay yung relihiyon ng mga Pariseo at Saduceo. Yung mga leading sekta ng religion ng mga panahon ni Kristo 2,000 years ago. Pariseo, Saduceo. Itong si Pablo, isa siya doon, kaanib siya ng isang relihiyon. Ang pangalan ng religion niya ay Pariseo. Sila ang umusig kay Kristo. At si Kristo ay sinintensyahan nila ng legal na sintensya. Siya ay nilitis din. Nilitis din siya. Legally siya ay nilitis. Ano ang batas na ginamit nung siya ay nilitis? Law of Moses. Okay, minanawan kayo. Punta na tayo sa Roma. Mga sobrang lalim na. Hindi na maahong kayo ng iba. Sabi dito sa aklat ng Roma, sabi ni Apostol Pablo, yan. At least para nakakatulong lang bakit may gera, bakit nagbabaknatan, anong kaugnayan natin dyan? Kaugnay tayo dyan, hindi pwedeng hindi. Amen. Kaya kailangan maunawaan nyo kahit paano maunawaan. Itong tinuturo ko sa inyo na to, ito ay galing ito sa aking 30 taon ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Mabubuo na sa isip mo lahat yan. Bakit ba may Israel? Bakit may gulo? Bakit yung lahat ng tanong sa isip mo, sasagot nga ang salita ng Diyos? Amen. Yung iba, nandun sa history. Sa history, world history, church history, mga documented na mga istorya, hindi kwentong barbero. Okay. Sabi doon sa una natin pinag-usapan sa Romans, sabi ni Apostol Pablo, Romans 1:16, hindi ko kinaiiyak ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya. Sino sa inyo may gusto ng kapangyarihan, no? Speaking of power, kapangyarihan. Sabi ni Pablo, hindi ko pinakahiya ang mabuting balita. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya kay Kristo. Okay? Sabi ni Pablo, no? Alam niyo itong ginagawa ko?
Ito'y somewhat, parang katulad rin ito ng ginagawa ni Pablo. Hindi ko kinakahiya ang mabuting balita. Kahit saan ako magpunta, kahit sinong tao kausap ko, hindi ko kinakahiya. Kahit na sino pang tao kausap ko, hindi ko kinakahiya ang mabuting balita. Bakit? Pagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen. Right. Para sa ikaliligtas ng mga tao sa bawat sasampalataya. Ay kapangyarihan. Bakit sinabing kapangyarihan? Romans 3:9. Napag-aralan na daanan na natin ito. Sabi ni Apostol Pablo, Rod, pakibasa. Wala si Kuya Sosing eh. Kuya Sosing eh, tagabasa ka, hindi ko pa nasasabi yung verse, alam lang eh. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas Romans mabuti? 3:9. Opo. Sige. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hensil? Alright, hold. Yan ang ano, Udyo, Gentil, kasi hinihimay ni Pablo, dinidivide niya yung truth. No, yun yung sinabi ni Nanay Pachi na utos ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pag si Pablo nagtuturo, diretso siya nagtuturo, yan ang una niyang gagawin. Rightly dividing truths, Gentile, at saka Jews. Tuloy mo pa, Rod, tuloy mo pa. Hindi. Tulad na nga ng aming sinabi, ang lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ang lahat ng tao ay nasa kapangyarihan ng kasalanan. Right. Maging siya man ay isang Hudyo at maging siya man ay isang Hentil. Okay, nung mga nakaraang pinag-aralan natin sa Romans, hiniwalay na ni Pablo paano maliligtas ang Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, sa pamamagitan ng kautusan ni Moses sa pagsunod sa kautusan. Pero, sabi ng Diyos, kung wala sanang kakulangan, hindi na sana gumawa pa ng bagong tipanan. Kaya ang Diyos, gumawa ng bago. Kaya yung truths, ang truths ay kapag yan eh, truths na dito sa kabila, hindi yan truths dito sa kabila. Ibig sabihin, yung kautusan sa Hudyo, hindi yan kautusan para sa mga Hentil. Kasi sa kautusan sa Hudyo, andyan yung huwag ka mag-aahit na balbas. No? Kaya yung mga Muslim, pansinin nyo, walang Muslim na walang balbas. Kasi ang sinusunod nila, law of Moses. Kung si Pastor EJ, si Pastor John Mar, Muslim yan, ano yan? Naka-red word yan. Kasi sa batas ni Moses, na kanilang kung saan sila naroon, kailangan susundin nila yan. Hindi yan kakain ng baboy. Kaya merong tinatawag na, ano yun, yung pagpagkain ng Muslim, halal. Hindi yan nabili sa isang restaurant o sa isang groceries na hindi halal certified. Pagka ikaw ay halal certified, ibig sabihin, mahal yung paninda mo kasi pwede kahit Muslim. Ibig sabihin, yung mga pinagbabawal na sa law of Moses para sa Muslim, hindi doon, hindi kasali. Walang sangkap, halal certified. Kung si Pastor EJ na Muslim, lahat na sinasabi sa Bible, susundin niya yun kasi yun ang way nila. Yung law of Moses, yung kautusan ni Moses, yun ang kanilang way paano sila maliligtas. Pero sinabi ni Apostol Pablo dito sa Romans, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na kasi si Kristo ay ginanap na yung kautusan na kanilang tinutupad. Si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Sino yung pinakadulong? Walang nakasunod sa kautusan ni Moses, wala kahit isa. Isa lang, si Jesus. Kaya nung tayo sumampalataya kay Jesus, tayo yung nakaganap sa sinasabi ng lahat ng kautusan. Bakit? Kasi sumampalataya tayo kay Jesus. Amen. Kaya yung lahat ng sumpa doon sa kautusan ni Moses, kasi dito sa kautusan ni Moses may sumpa dyan. Meron ding mga pangako dyan. Ang isa sa pangako dyan, sabi sa Leviticus, kung susundin mo ng buong puso at tutuparin ang lahat ng sinasabi sa kautusan ni Moses, ikaw ay aking pagpapalain. Right. Yung mga pangako na yung base sa kautusan ni Moses. At yung pagpapala na yan, dumaretso lahat yan sa ating mga hintil na sumampalataya kay Kristo. Kasi si Kristo na ating Panginoon, siya ang tumupad nun. Kaya yung lahat ng pangako ng pagpapala dumaretso sa atin. Pero yung sumpa, pinutol ni Kristo. Amen. Amen! Okay. Hindi na naman tayo makakalagwa, no? Oo nga po. Okay. Ano sabi? Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Power. Bakit? Kasi ang mga tao, tayo, nung wala si Kristo, tayo yung nasa kapangyarihan ng kadiliman. Right. Alipin.
under tayo. Tayo ay nasa kapangyarihan ng kasalanan. Right. Hindi tayo makakawala. Paano tayo ngayon makakawala? Sabi ni Apostol Pablo, paano ikaw merong tatawag? Okay. Romans 10:13. Rod, pakibasa. Romans 10:13. 10:13. Dahil sa sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Hallelujah. Okay. Sabi ni Apostol Pablo, dahil sa sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Amen. Patuloy mo parang. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? O paano naman ika sila tatawag? Paano ka maliligtas kung di ka sumasampalataya? Yes. Amen. Di ba? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan Paano tungkol sila sa Kanya? sasampalataya kung wala silang napakinggan? Amen. Tama na, tama? Opo. O, sige pa. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Paano naman sila makakapakinig ng salita ng Diyos kung walang mangangaral Amen. sa kanila? Tuloy mo pa, Rod. Meron pa yan. Napakaganda pa. At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya ay sinugo? At paano makakapangaral si Pastor EJ, si Pastor Jesser, at lahat ng mga mangangaral kung sila ay hindi isinugo ng Diyos? Amen. Kaya merong sinugo ng Diyos, merong sinugo ng religion. Amen. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ako hindi ako sinugo ng religion. Kaya kung anong narinig ko sa Panginoon, yun ang sasabihin ko. Amen. Tuloy mo para, napakaganda. Tulad ng nasusulat, o kay Tulad gandang ng nasusulat, pagmasdan, anong verse na yan, Rod? 15 po. 15. Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. O kay gandang pagmasdan. Ano ang pinagmamasdan? Yung may dala. Ano yung dala? Magandang balita. Kaya Amen. sabi ni Apostol Pablo, ang magandang balita, hindi ko kinakahiya. Amen. Pagkat ito'y kapangyarihan. Ay, Tama tayo, pag tayo ay nagbasa ng salita ng Diyos, hindi ako nahihiya. Amen. Merong kapangyarihan. Right. Kung ako lang, papunta pa lang ako rito, pagka ako parang nahihiya, di ko alam, ano kaya sasabihin ko ron? Pero pag dumating ang kapangyarihan ng Diyos, lahat ng tao kaya mong harapin. Kahit mayor yan, kahit congressman yan, kahit governor yan, kaya mong harapin. Bakit? May kapangyarihan. Ang dala mo'y kapangyarihan. Ano yun? Mabuting balita. Amen. Tuloy mo ba, Rod? Pero pa yan, maganda pa yan. Tuloy lang. 16. 16. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Esias, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming naniwala mensahe? sa aming mga ibinalita tungkol sa magandang balita? Okay, Okay. balik ulit tayo sa Israel. Ano yung pati na sa inyo ano? Yang Israel na yan, hanggang sa mga oras na to, okay, nung dumating si Kristo, 2,000 years ang nakakalipas, 2025 to be exact, no? Kasi yung date ng taon, yun ay binibilang, buong mundo, ang nagbilang niyan, base yan doon sa si Kristo ay dumating, yung iba namang mga kalendaryo, nagbilang yan, nung si Kristo ay umalis. Umalis na, kasi 30 more than 30 years si Kristo na nangarap na dumating dito sa date. Mula nung pinanganak, 33 years yata, no? Nalipas siya. Mula nung siya dumating hanggang sa kaya yung BC yan ini-interpret ko yan ng before Christ, no? 2000 BC yan namang ano naman yung isa CE, the BCE, the BCE, no? Nanipagi, no? Before Christ enter the world, no? Yan ang ini-interpret ko dyan, eh. Yun namang isa ano yung AD. BC ano ba nanipagi, AD. ba? AD, ina-interpret ko yan after death ni Jesus Christ. Kaya na pala tandaan mo dyan, para hindi ka maligaw. Yung tao na yan ay may kinalaman kay Kristo. Wala yung kinalaman sa kahit anumang bagay. No? Yan ang lahat ng bagay tungkol sa pagbilang ng daigdig, ng araw, ng oras, ng taon, yan ay may kinalaman kay Kristo. Amen. Sa kanyang pagdating, sa kanyang pag-alis, sa kanyang muling pagbalik, binibilang niya. Merong oras. Merong pagbilang
bilang ng mga panahon ng bawat sandali. Ang buhay natin sa mundong ito, ilang araw, ilang taon lang. Nanay Pachi, 80. Ilang taon ka? 47. Ako, 58. Wala pang nakakarating na tao sa panahon ito nang lalampas yata ng 120. Kasi sa Bible, nilimitahan na ng Diyos ang taon eh. Sabi ng Diyos, di na lalampas sa 120. Kaya yung mga lumampas ng 120, sabi ko baka nagkamali lang ng pagsulat kasi noong panahon na yun, wala pa yata marunong sumulat. Ang mga kamatrona, pag sinabi, ako ano na eh. Kaya yung kamatrona nga, minsan siya naglalagay ng pangalan eh. Kaya iba-iba. Okay. Sabi ni Apostol Pablo, doon sa binasa natin, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ipinangaral na mabuting balita? Katulad ng nasusulat, sabi sa aklat ng Isaias. Rod, ano sabi Rod? Ano sabi? Ano, nagkokot si Pablo eh. Nagkokot ng mga verses sa book ng Old Testament. Katulad na isinulat sa aklat ni Isaias. Ano sabi Rod? Sige tayo. Ngunit, Panginoon, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming sino mensahe? ang maniniwala sa aming mensahe? Kasi nung panahon na yan, no, si Isaias, nung siya'y sumulat, siyempre, si Kristo, hindi pa dumarating. Right. Wala pa. Pero alam niyo ba, si Abraham mismo, sinabi ni Kristo, nakita niya ang kanyang pagdating at siya'y naniwala. At iyong mga taong ito na naririto ngayon sa bansang Israel, kung saan inutusan ng Diyos na mangaral, ang maraming mga mangangaral, hindi sumumpalataya kay Kristo, kaya nga siya pinatay. At nung pinatay si Kristo, 2,000 years ago, 2025 ngayon, sabihin natin, more or less 20 years, sinabi ni Kristo nung siya'y nangaral. Si Kristo mismo nangaral. Ang unang nangaral dyan sa Israel, si John the Baptist. Repent! John the Baptist. Ano? Kasi siya yung unang nag-prepare ng way. Nung dumating si Kristo, ganun din, nangaral ulit. Repent! Sabi ni Kristo. No? Hanggang ngayon, yun pa rin. Pag merong nangangaral, ang unang papangaral sa panahon ito, pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan, tanggapin ninyo si Kristo. Amen. Ngayon, nung nangangaral yung unang mangangaral, sabi ni Isaias, alam ni Isaias, hindi maniniwala itong bansang Israel. Sabi niya, sino po ang maniniwala sa aming dalang mensahe? Kaya nung panahon na yon, nung si Kristo ay dumating, after 70 years, yung ginawa ni Haring David na templo, yung ginawa ni Haring David na kanyang yung kanyang kingdom, ano yun, templo, yung templo na ginawa niya, yung templo na simbahan, pati yung kanyang palasyo, ni Haring David. 70 years! Yan, nasa history yan. Sa Bible, wala yun. Hindi nakasulat, pero sa history, nakalagay. Sa history ni Alexander the Great. Sa Book of Daniel, nakalagay din yun. Propesya, hindi pa nangyayari. Giniba ang templo. Sinunog. Sino sumunog? Ng mga Roman soldier. Kung saan, hanggang sa mga oras na to, yung Roman Empire na yan, nag-evolve yan sa Roman Catholicism. Kaya yung si Putin, makita nyo si Putin, nakalahod yan sa mga bishop. Si Hitler, nakalahod yan sa Papa. Kasi yung unang relihiyon na yan, ang Catholic na pagkay-laki-laki, unang na-divide yan. Yung isa, Santo Papa, yung isa, Santa Mama, doon sa UK. Tama na rin ba, no? Yung Santo Papa, nakaputi, merong ganyan, kalaki-laki. Doon naman, sa kabilang parte, yun namang nakaitim, yung mga yung mga hari. Makikita nyo sa TV, pagka mayroong yung unang presidente, yung manunumpa, makita nyo, nakapila yung mga matataas na may katungkulan sa reliyon. Pag yan yung naka-align dito sa Papa, puti yan, mga Santo Papa, mga bishop. Pag naka-align naman yan doon sa UK, yung mga simbahan doon nag-divide yung Catholic, mga nakaitim naman yan. Karoon ng unang-unang mga division ng relihiyon. Okay, punta naman tayo ngayon dito sa kapangyarihan. Yan ang ating tumbok eh. Tumbukin natin ang kapangyarihan. Romans 10:13. Rod, paki. Ay, teka, binasa mo na pala yan. Roma 8:13. Rod, Roma 8:13. Romans 8:13.
sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Alright? Ngunit kung pinatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi binibigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinibigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Alright. Tapos ka na sa 13 na, di ba? Tapos na po, hanggang 15 na po yun. Ang Espiritu Santo, ulit mga rod. Sapagkat mamamatay kayo kung Tapos sa 13 ha? Opo. Okay. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Alright. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Alright. Okay, pumasok na tayo ngayon dyan sa Espiritu Santo, ano? Ang Espiritu Santo, yan ang isa sa pinakaunang kaloob ng Diyos sa lahat ng sasampalataya kay Kristo. Niwala kayo? Yan ang pinakaunang kaloob ng Diyos, Espiritu Santo. Okay, kapangyarihan ha, pinag-uusapan natin na ang Espiritu Santo, Efeso, pumunta tayo sa kabilang libro. Tingnan natin ang sinasabi. Magkakatulad yan si Pablo rin ang sumulat. Efeso 1:13 to 14. Efeso 1:13 hanggang 14. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Alright. Kayo man ay naging bayan ng Diyos Matapos or simula nung makarinig ng salita ng katotohanan. Bayan ng Diyos pinag-uusapan ha. Dati, sa lumang tipan, ang bayan ng Diyos, Israel, di tayo kasali, wala tayong papel. Ngayon, nung sumampalataya tayo sa Diyos, pakiulit mo Rod, tayo man ay naging bayan na rin ng Diyos. Pakiulit mo Rod, tuloy pa. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sa atin ng kaligtasan. Amen. Okay? Anong nangyari nung nangaral si Pablo? No, 'di ba? Sabi ng Panginoon Humayo kayo, ipangaral niyo ang salita ng Diyos magmula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria hanggang sa Nobileta. Nakarating na Nobileta dulo ng daigdig. Nangaral. Anong nangyari nung nangaral? Mula Jerusalem, nangaral. Si Pablo. May totoo naman kaya yun. Nilagay ko lang yung Nobileta, pero tayo nandun sa dulo ng daigdig. Amen. Kaya nga nagkaroon ng pananampalataya. Bakit? Yung mga nangangaral may dalang maputing balita, kapangyarihan, nangaral. Amen. Ano nangyari? Rod, pakiulit mo pa. Ako na mabasa ha. Kasi dito sa aking sa iba yata itong verse. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan. Pareho din naman, kaya lang iba yung construction. Kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, nakarinig ng magandang balita na nagdulot sa atin ng kaligtasan, kapangyarihan, at sumampalataya kay Kristo, ay pinagkalooban na ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kapag ikaw sumampalataya ka kay Kristo, wala kang kamalay-malay, nilalagyan ka ng seal. Amen. Hindi mo alam. Ang Espiritu Santo na nilagay ng Diyos kay Nanay Pachi, hindi nakikita ni Nanay Pachi. Hindi nga nakikita, ang Espiritu hindi nakikita. Ano mo yung mga merong tatlong Diyos, ang tawag nila sa Diyos Espiritu Santo Diyos Espiritu Santo, person daw, dahil lamang sa meron silang nabasa, siya, dahil sa salitang siya, person na raw yun. Naging person ng Espiritu Santo, hindi dahil doon sa salitang simpleng siya, kundi tayo'y naging katawan ng Espiritu ni Kristo. Amen. At ang ating ulo bilang iglesia ay walang iba kung hindi si Kristo mismo. Amen. Amen. Ano yung kapangyarihan? Bakit tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan? Sapagkat ang Espiritu Santo ang tatak
sabi sa 14, time na naman, sabi ni Rod. 14, sabi rito, ang Espiritu, ito ang katibayan, proof. No? Pag hindi mo nakilala ang Espiritu Santo, para kang nagsasalita sa amin, wala kang proof, wala kang ebidensya, wala kang patunay. Sabi dito sa sinabi ni Apostol Pablo, ang Espiritu Santo, ito ang iyong katibayan na makakamit mo ng lubos ng lahat, ang lahat na ipinangako ng Diyos sa atin. Amen. Anong pangako? Ang dami. Doon sa Law of Moses, ang daming pangako. Ang katibayan na makakamit natin ng lahat ng pangako, pati doon sa New Testament, sabi ni Kristo, bibigyan kita ng buhay na masaya, at buhay na masagana, at buhay na ganap, at buhay na walang hanggan. Anong patunay mo na yun ay makukuha mo? Espiritu Santo, na naririto na una nating tinanggap nung tayo'y sumampalataya kay Kristo. At kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay nagsisi, ang kapangyarihan ay nasa sayo para ikaw ay lumayo sa kasamaan. Amen. Amen. Dating nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, lalagyan ka ngayon ng another power, kapangyarihan. Hindi magic. Hindi kapangyarihan, abracadabra, paktong, hindi ganoon. Yung kapangyarihan na ilalagay ng Diyos sa'yo, pag ikaw ay sumampalataya, at yung kapangyarihan na yan, yung Espiritu Santo na yan, nandiyan na yan sa inyo. Yan ay nararamdaman, yan ay nagsasalita, yan ay nakakausap. Amen. Ang tawag sa kanya ay Espiritu na mabuti. Amen! Amen.